Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Sa oras na mabasa o mapakinggan niyo po ang kwentong ito, na maaaring iisa lamang o pare-pareho po kayo ng mga opinyon, na malaki ang posibilidad na hindi po kayo maniniwala na nangyari ito sa totoong buhay. Nasasagi po sa inyong mga isipan na imposible ito at tanging sa drama sa telebisyon o pelikula lamang po ito mangyayari. Kahit na din po ako, nais ko na sa panaginip lamang sana ito nangyari. Ngunit kahit anong dasal ko upang makalimutan ito o burahin, hinding-hindi kailanman mabubura ang nakasulat sa aking nakaraan. Na sa tuwing binabalikan ko ang pangyayaring ito, na maging ako mismo nakaranas nito ay hindi din ako makapaniwala. Ako ay bunso sa aming 3 magkakapatid. Ang pamilya ko ay may kaunting kaya sapagkat parehong mga magulang ko ang mayroong trabaho. Ang aking ama ay mayroong permanenteng trabaho bilang kawani ng opisina ng gobyerno. Samantalang ang aking ina naman ay mayroong sariling negosyo bilang tindera ng mga damit na pwede mong gamiting pambahay, pangalis, pangpormal o casual na kasuotan. Bukod dyan, nagpaparenta din siya ng mga gown na ginagamit sa prom, abay sa mga kasal, o ang pagsasali sa mga timpalak na labanan ng mga nagagandahan na binibini. At dahil parehong merong matatag na kita, ang buhay namin ay hindi nakaranas ng paghihigpit. Meron kaming maayos na 2 palapag na tahanan, merong mga sari-sariling kwarto kaming magkakapatid, na sa aming kwartong iyon, meron din kaming sariling mesa na ginagamit para sa aming pag-aaral at sariling computer. Lahat kaming magkakapatid ay nakatapos sa pribadong paaralan mula sa kindergarten hanggang sa kolehiyo. Nung ako ay maliit pa lang, isa sa mga pangarap ko ang maging katulad ng trabaho ng aking ama. Nais ko ding magtrabaho sa opisina sapagkat ito ay permanente at meron din itong mga benepisyo. Subalit, nung ako ay nasa sekundarya, ang pangarap kong ito ay nagbago. Nung isang beses, ang buong pamilya ko ay nagbakasyon sa bayan ng Bigan. Nung oras na makita ko ang mga gusali doon o empraestruktura, hindi ko mapigilan na hangaan ang disenyo nito. Hindi ko mapigilan din na maimahe ang sarili ko na ako ay naglakbay sa nakaraan, na yung tipong mga kapanahonang ito nung bagong tayo pa. Na yung mga kapanahunan ng mga praile, na yung mga kapanahunan ng mga tao ay gamit ang kalesa bilang klase ng kanilang transportasyon. Habang naglalakad ako sa kaling iyon, hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa yaman ng kultura at salaysay ng nakaraang kasaysayan. At dito nagsimula ang hilig ko sa mga empraestruktura ng lugar at kinuha kong kurso ay arkitektura. Kaya naman nung ako ay nagtapos sa kursong ito at nakakuha ng lisensya, ninais kong maglakbay sa mga bansa na mayaman sa mga gusali at kilala sa kanilang mga disenyo ng arkitektura. Ito ang ginawa ko bago ako naghanap ng kumpanya para magtrabaho. Nakayanan kong maglakbay gamit mula sa kita ko nung ako ay nagtrabaho sa tindahan ni Mama. Ang kanilang regalong salapi nung ako ay nagtapos sa kolehiyo at ang suportang pinansyal ang nagbigay daan upang ako ay magkaroon ng visa at maisakatuparan ang aking nais. Nagtungo akong mag-isa sa kontinente ng Europa at upang makatipid, bitbit ko lamang ang isang malaking backpack. Naglibot ako sa iba't ibang bansa sa Europa bilang isang backpacker sa loob ng 1 buwan. At ang unang bansang pinuntahan ko ay Italia. Dito pa lang sa siyudad ng Rome, Venice, Florence, ang mga arkitektura dito ay tunay ngang nakakamangha. Napakaganda at mayaman sa kasaysayan at napanatili ang ganitong itsura magpasa hanggang ngayon. Sa bawat sulok ng gusali, kisame, poste at pader, ang ganda ng disenyo. Habang naglalakad ako, hindi ko mapigilang mag-imahing muli sa nakaraan sa taong 1900s. Na ang mga tao ay nakasuot ng mga formal na damit, ang mga babae ay mahabang saya
na mayroong magagandang disenyo mula sa braso hanggang sa saya. Meron din silang suot na sombrero na may iba't ibang disenyo. Sa mga kalalakihan naman ay naka-Amerikana at meron ding suot na sombrero na kulay itim ang karamihan ng kulay. At sa 4 na bansang nabisita ko sa Europa, palagi kong iniimahe na ako ay bumabalik sa nakaraan. Ang panghuli at pang-4 na bansa ang Espanya kong binisita. Dito ko din natagpuan ang babaeng minahal at pinakasalan ko. Nakilala ko si Raquel sa isang coffee shop habang ako ay nagkakape. Napansin kong siya ay nakaupo sa gilid malapit sa bintana. Nakatulala at mukhang malalim ang iniisip. Ang dahilan kung bakit ko siya napansin ay dahil nakita ko siyang nagpunas ng kanyang pisngi. Hindi lamang isang beses, kundi nakailang beses. Dito ko napagtanto na siya ay umiiyak. Marahil curious ako kung ano ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Kaya naman hindi ko namamalaya na ang aking ulo ay palaging pumapaling sa kanyang gawi. Siya ay maputi, may kulay ang buhok na sa unang tingin mapagkakamalan mo siyang dayuhan at hindi mo maiisip na siya ay Pilipino. Hanggang sa narinig kong nag-ring ang kanyang cellphone at sinagot niya ito. Noong oras na nagsalita siya ng Tagalog, hindi ko inaakala na siya ay kapwa ko Pinoy. At matapos ang kanyang tawag na iyon, siya ay umalis. Ang akala ko, hindi na kami magkikita pang muli. Ngunit, nakita ko siyang muli sa nasabing coffee shop kinabukasan. Pagka-order ko ng kape, intensyon ko nang umupo malapit sa kanyang lamesang kinauupuan. Ganoon muli ang kanyang itsura, malayo ang tingin at nakatulala. Pagkaupo ko, inilagay ko ang kape sa mesa at naglakas loob akong nagsalita ng, "Miss, okay ka lang ba?" Bigla niyang itinoon ang kanyang tingin sa akin at halatang iritable. "Bakit? Mukha ba akong hindi okay?" Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pasensya na. Kahapon kasi nakita kitang nagpunas ng luha, tapos ngayon nakita kitang muli. Hindi mo kailangang sagutin ang tanong ko. Pasensya na, naistorbo kita. Sagot ko sabay kamot sa ulo. Napansin niya na mukha akong napahiya, kaya binago niya ang tono ng kanyang pananalita matapos kong humingi ng dispensa. "Pasensya ka na, hindi lang maganda ang araw ko kahapon pa." Sagot niya at sa pagkakataong ito, malumanay ang tono ng kanyang boses. "No worries," maigsi kong sagot at hinayaan ko siya. Habang ako ay nagkakape, binuklat ko ang mapa kung saan ang plano kong sunod na destinasyon. Magsisimula na sana akong magsulat para maglagay ng notes kung paano pumunta sa lugar na nais kong puntahan nang bigla siyang nagsalita muli ng, "I hope you don't mind, pero okay lang ba sa'yo na ituro ko sa'yo kung paano pumunta sa La Sagrada Familia? Kung okay lang sa'yo." "Oh sure," agad kong tugon. Makabawas man lang sa inasta ko kanina. "I'm Raquel by the way." Sagot niyang muli. "Inigo naman ang pangalan ko." Tugon ko. Lumipat siya sa mesang inuupuan ko at ipinaliwanag ang mga bagay na mag-ingat sa mga taong mapanlinlang dahil marami daw doon. At kung gusto kong makatipid, tinuruan din niya akong sumakay ng bus at metro patungo sa mga lugar na nais kong puntahan. Hindi lang iyan, nagbigay din siya ng rekomendasyon sa mga restaurant na mura pero masasarap ang pagkain. At bago kami magkahiwalay, ibinigay niya sa akin ang kanyang username sa isang messaging app para kung may kailangan akong itanong, maaari ko siyang tawagan o i-message. Nung araw na iyong nagkahiwalay kami, nakangiti akong nagtungo sa mga lugar na iyon. Pinuntahan ko din ang mga nirekomenda niyang mga kainan at tama nga siya, lahat ng iyon ay masasarap. Kaya naman bago matapos ang gabi at bago ako matulog, nag-message ako sa kanya gamit ang messaging app at nagpasalamat. Inaasahan ko na hindi siya magre-reply, pero laking gulat ko nung tinanong niya ako kung anong plano ko sa mga susunod na araw. Nabanggit niya na wala siyang pasok, kaya kung nais kong makipagkita, pwede daw siya. Hindi ko tinanggihan ang kanyang paanyaya, kaya nagkita kaming muli. Dito kami nagbigay ng bahagyang kwento mula sa aming buhay.
Naikwento ko sa kanya na ako ay pansamantalang naglalakbay at pag-uwi ko ng Pilipinas, magsisimula na akong magtrabaho. Si Raquel ay nasa Espanya upang mag-aral. Nasa pangatlong taon na siya sa kanyang kurso at pagkatapos daw, babalik siyang muli ng bansa. Sa buong 1 linggo na paglalagi ko doon, ang 3 araw na natitira bago ako bumalik, kasama ko si Raquel. Gaya ng kumain man kami ng tanghalian o hapunan o ang simpleng pag-inom ng kape. O kaya naman ang pamamasyal sa mga arkitekturang gusali na nais kong bisitahin. Magaan at masaya ang pakiramdam ko bago magtapos ang aking paglalakbay dahil ako ay nagkaroon ng kaibigan. Pagbalik ko ng bansa, nagpatuloy ang aming komunikasyon. Siya na ang kausap at ka-text ko buong araw habang naghahanap ako ng kumpanyang nais kong pasukan. Gaya ng nakararami, ako din nakaranas ng bigong matanggap ng ilang beses sa trabaho. Pero hindi ibig sabihin ito ang dahilan para ako ay sumuko. Kahit na ilang beses akong nakaramdam ng dismaya, nagpatuloy pa din ako na alam kong meron akong kumpanyang maaaring pasukan. Matapos ang mahigit na halos kalahating taon, sa wakas, nakatanggap ako ng magandang balita. Nakapasok ako bilang junior architect sa isang construction company. At kahit na pareho kaming abala ni Raquel sa kanyang pag-aaral at pagtatrabaho bilang part-time, at ako naman ay nagsisimulang itayo ang mga credential ko sa aking propesyon. Sa kabila ng magkaibang oras, abala, nakakahanap pa rin kami ng paraan para makapag-usap. At sa dalas naming mag-usap, aaminin ko, meron akong nararamdaman sa kanya. Hindi ko lamang ito kaagad maamin sa kanya dahil ayaw kong mahinto o masira ang aming pagkakaibigan. Lalo na hindi ako nakakasigurado kung pareho ba kami ng nararamdaman. Maaaring nakikipag-usap siya sa akin dahil siya ay mag-isa, nalulungkot o kung ano pa ang dahilan. At ayaw kong masira ang anumang meron kami, kaya naman mas pinili kong itikom ang aking bibig. At masaya at buo na ang araw ko sa tuwing maririnig ko lamang ang kanyang boses. Hanggang sa dumating ang panahon na bumalik siya sa bansa. Sinamantala ko at hindi pinalagpas ang pagkakataon na magkita kaming muli sa personal. Nagbigay siya ng araw, oras at lugar ng tagpuan. Kaya naman, naghanap ako ng magandang kainan na merong romantic vibes na bagay tulad ko na nais kong manligaw sa kanya. Sa ilang taon naming hindi nagkita, hindi ako mapakali at balisang-balisa nakakahintay na sa bawat galaw ng kamay ng orasan pakiramdam ko ang bawat galaw ng minuto. Katumbas nito ay 1 dekadang paghihintay. At dumating ang araw na kami ay nagkita. Matapos naming nagkamustahan at nagkwentuhan ng mga bagay-bagay, hanggang sa dumating na ang pagkakataon at tinanong ko siya kung maaari ko ba siyang ligawan. Ligaw? Akala ko tayo na matagal na. Pabiro niyang sambit sabay ngumisi. Hindi ako nakasagot kaagad at halata na may pagkalito. Inigo, hindi mo na kailangan manligaw pa dahil ito ang araw na sinasagot kita. Dagdag niya, sabay hinawakan ang aking kamay. At dito nagsimula ang aming magandang pagsasama. Kasabayan nito, nakilala ko din sa wakas ang kanyang ate na kakambal niya. Nabanggit niya sa akin noon na meron siyang kakambal na halos kamukhang kamukha niya. Sa litratong ipinakita niya sa akin noon, ang kapatid niya ay may katabaan, mas mahaba din ang buhok na palatandaan ko para matukoy ko kung sino sa kanila si Raquel. Subalit, nung nakita ko ang kanyang kapatid, ang pangako ay muntik ng malaglag dahil kung hindi mo sila titingnan ng mabuti, hindi mo kaagad matutukoy kung sino talaga sa kanila si Raquel o ang ate niya. Kung bibihisan mo sila ng parehong damit at parehong estilo ng buhok, tiyak kong ikaw ay malilinlang. Gayunpaman, mabait ang kanyang kapatid at mainit akong tinanggap sa kanyang bahay. Napag-alaman ko din
ang kanyang asawa ay kababata nila. Kaya naman nung araw na nagtipon kami, marami siyang alam hingil sa kambal. Dito, hindi ko maiwasang mailang dahil nakaramdam ako ng kaunting selos. Dahil silang tatlo ay labis na malapit. Lalo na nung silang kambal ay tuluyang naulila sa magulang nung huling taon nila sa sekundarya. Noong pumanaw ang kanilang ama, may naiwan itong ari-arian kaya naman nakayanan nilang magpatuloy sa buhay at nakatapos ng pag-aaral. Lumipas ang panahon, nag-propose ako kay Raquel at ilang buwan lang ang lumipas kami ay nagpakasal. Bilang isang may bahay, ginampanan ni Raquel ang kanyang tungkulin ng maayos. Sa bawat araw na ako ay papasok, paggising ko, meron na akong nakahaing almusal. May baon na din ako at kapag oras na ng aking uwian, nakahanda na din ang hapunan. Hindi ko mapigilang isipin na napakaswerte ko dahil natagpuan ko siya. Kaya naman sa tuwing oras na wala akong pasok at lahat ng oras na ito ay inilalaan ko na kasama siya. Lalo na sa trabaho ko na palaging bumabiyahe sa ibang lugar na ipinapadala ng kumpanya na minsan tumatagal ng 2 o ilang araw doon. Batid kong siya ay malulungkot o maiinip, kaya naman hindi ko alintana na minsan sa bahay ng kanyang kapatid siya pansamantalang tumutuloy habang wala ako sa bahay. At hindi na din ako nagtaka nung sinabi niya sa akin na nais niyang magtrabaho. Hindi ko siya pinigilan at pinagbigyan, lalo na sa aming sitwasyon. Bagamat hindi naman niya kailangang magtrabaho sapagkat sapat naman ang kinikita ko para sa amin, pero kasabayan nito, nais ko ding makaipon at lumipat kami sa mas malaking bahay kaysa sa maliit na kondominium para sa aming planong bumuo ng pamilya. At ang isa pang dahilan kung bakit ko siya pinayagang magtrabaho ay para hindi siya madala sa bahay ng kanyang kapatid. Hindi ko kasi maiwasang magselo sa asawa ng kambal niya, lalo na sila ay talagang close. Napakiramdam ko sa tuwing ako ay mayroong business trip, napapalayo ako kay Raquel. Pinoy Cafe. Marahil ako lamang ang nag-iisip ng masama dahil sa tuwing nakikita ko ang bayaw ko, mabait at maganda ang pakikitungo niya sa akin. Kaya naman ang selos na ito ay unti-unting nawala. Hanggang isang araw, habang may hinahanap akong t-shirt sa aming aparador, sa aking paghahalungkat, meron akong nakitang maliit na plastic at nakita ang mga gamot na iyon na isang birth control pills. Hindi ko maiwasang magalit dahil wala akong ideya na umiinom si Raquel nito. Kinompronta ko siya at sabi niya, hindi pa ako handang magkaanak at ang totoo, natatakot akong maging ina dahil hindi ko alam kung paano. Naramdaman ko ang kanyang sinseridad dahil maging ako, hindi ko din alam kung paano maging isang magulang. Hindi ko mapigilang makonsensya dahil hinusgahan ko siya kaagad, lalo na inilihim niya ito sa akin. Nag-usap kami ng maayos at nangako sa isa't isa na sa bawat ganyang desisyon, kaming dalawang mag-asawa ay mag-uusap upang makapili o makaisip kami ng mas magandang gagawin para sa ikabubuti naming dalawa o ng aming pamilya sa hinaharap. Sa aking pagninilay-nilay, naisip ko din na marahil tama si Raquel dahil 3 taon pa lang naman mula noong kami ay kinasal. Dahil maging ako, nais ko din maganda at komportable kami sa oras na bumuo kami ng pamilya. Nagpatuloy naman ng maayos ang daloy ng aming buhay. Kahit na mas madalas na akong wala sa bahay, nagpapasalamat pa din ako dahil maunawain ang aking misis. Kaya naman sa oras na pwede ko siyang tawagan, i-video call o text, palagi ko itong ginagawa upang makabawas ng kanyang lungkot. At gaya nga ng kasabihan na pag may tiyaga, may nilaga, dumating na din ang panahon na maaari kaming pumili ng bahay na maaari naming lipatan. Hindi ko mapigilang masabik nung tumitingin kami ng lupa kung saan itatayo ang aming tahanan. Marami kaming napuntahan na subdivision at meron na din kaming pinagpipilian.
at napagdesisyonan naming dalawa ang isang subdivision na malapit sa mga mall, sa ospital at sa eskwelahan. Hindi ko maitago ang aking saya at iniimahe ko kaagad ang aking magiging disenyo ng aming tahanan. Habang nakatayo kami doon ni Raquel, inilarawan ko ito sa kanya at nakita ko ang ngiti sa kanyang labi. Naatasan at kasama ako sa isang business trip na tatagal ng mahigit na 2 linggo sa ibang bansa. Ito ang pinakamatagal na mawawalay ako sa aking misis, pero sinabi niyang siya ay magiging abala at mananatili sa aming bahay. At kapag siya ay nainip, bibisita na lang daw siya sa bahay ng kanyang kapatid. Sa bawat araw, palaging meron kaming komunikasyon at sa nalalapit ko na pag-uwi, tinanong ko siya kung meron siyang nais na pasalubong. "Ikaw na ang bahala," sagot niya. At bago magtapos ang aming usapan nung araw na iyon, nabanggit niya na wala siyang balak na umalis at maglalagi lamang sa bahay upang matulog at magpahinga. At nagpaalam ng may ngiti bago ibinaba ang tawag. Subalit, nung oras na pwede ko na muli siyang kontakin, hindi siya sumagot. Kaya naisip ko, baka nagpapahinga lang. Pero dumating ang kinabukasan, wala siyang isang message sa akin, kaya naman dito na ako kinabahan. Hanggang sa hindi ko na makontak ang kanyang cellphone at nakapatay ito. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking bayaw. Ipinaalam niya sa akin na si Raquel ay nasangkot sa isang aksidente at dali-dali niya akong pinauwi. Habang lulan ako ng eroplano pauwi, ilang beses kong pinaulit-ulit na inaalala ang sinabi ng bayaw ko. Nasumakay daw ito ng taxi at isa ang kanyang sinasakyan na naararo ng truck. Nakasalukuyan siyang dinadala sa ospital, kaya naman hindi ako mapakali habang ako ay bumabiyahe, lalo na 12 oras ang kailangan kong lakbayin. At ang tanging magagawa ko lamang ay taimtim na magdasal na sana. At napansin kong tumulo ang aking luha. Pagdating ko sa bansa, sinundo ako ng aking bayaw at nagsalita. "Inigo, gusto mo bang uminom ng beer?" "Nagbibiro ka ba? Tanga ka ba? Dalian mo na at magpunta na tayo sa ospital," naiinis kong sagot. Ang totoo niyan, nung tumawag ako sa'yo, si Raquel ay pumanaw na, hindi pa nakakarating sa ospital. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo sa telepono dahil maging ako ay nabigla. I'm sorry. Malungkot niyang wika. Pagdating namin sa ospital, sa morgue niya ako pinatuloy. Habang naglalakad ako papunta doon, ang mga binti ko ay parang noodles. Hindi ko magawang ilakad ng maayos ang mga ito at labis akong nangihina. At nung nakita ko siya, sunog ang kanyang katawan na halos hindi mo na siya makilala. At nung ibinigay sa akin ang kanyang mga singsing at amulet na kwintas, nasabi ng tauhan doon, suot niya ito nung dumating ang kanyang katawan. Hindi ko mapigilang humagulgol at wala akong magawa kundi i-cremate ang kanyang labi. Hindi ko makita ang kanyang maamong muka, ang kanyang ngiti, hindi ko akalain na ito ang mangyayari. Bakit? Bakit niyo po ako pinaparusahan ng ganito? Tanong ko sa Panginoon. Hindi ko alam na ang huling usapan naming iyon ay iyon na pala ang aming mga huling sandali. Naakala ko maglalagi siya sa bahay pero mukhang nagbago ang isip niya. Tutal naman, kakasimula pa lang naman ang araw niya. Sinabihan ako na kailangan kong pumirma ng mga dokumento at asikasuhin ang proseso nito. Kaya naman nagtungo ako sa nurse at nagtanong kung ano ang mga kailangan kong gawin. Kamag-anak ko si Raquel, sambit ko ng lumuluha. Ano pong relasyon niyo sa kanya? Tanong ng nurse. Ako ang mister niya, sagot ko. Ako ang unang rumisponde dito sa ER. Ang hirap niyang i-identify dahil sa sunog mula sa aksidente. Pero yung kapatid niya o yung kambal niya ang nagkumpirma ng kanyang identity. Sagot niya, "Miss, talaga bang wala na siyang buhay nung dumating? Wala na ba talagang pag-asa?" Tanong ko. "Pasensya na sir, pero wala na po siyang pulso." Sagot niya nang nakayuko. "Pero
may kailangan kayong malaman. Tinanong nila ako kung saan kukuha ng dokumento para sa insurance. Nais ko lang ipaalam na nagtanong sila tungkol dito. Medyo weird lang kasi nagtanong kaagad sila at ang beneficiary pala nito ay ang kapatid. Pero, dagdag niya. Pero ano? Sagot ko. Baka may hindi pagkakaunawaan lang. Ayaw kong ako pa ang dahilan ng away. Excuse me po, kailangan ko pa pong magtrabaho, sir. Wika niya. Napansin kong may nais pa siyang sabihin. Pero hindi ko siya pinilit kaya nagbigay ako ng business card. At dahil hindi ko ito pinansin sa sobrang pagdadalamhati, hindi ko din ito binigyan ng dahilan. Sa 3 araw ng lamay at libing, hindi ko nakita ang kanyang kambal na kapatid. Ang sabi lamang ng bayaw ko, sa sobrang pagdadalamhati, nais niyang mapag-isa, lalo na nag-iisa na lamang siya sa pamilya. Hindi ko ito kinuwestiyon dahil ang bawat tao ay may kani-kanyang nais ng pagluluksa. At nakita na rin naman daw niya ang kapatid nito noong oras na dinala si Raquel sa ospital na iyon. Sa totoo lang, ang senaryong iyon ay labis na nakakadurog ng puso. Hindi ko maimahe ang nararamdaman ng ate ni Raquel, kaya ako, ang pamilya ko at ang bayaw ko ang naghatid kay Raquel sa huling hantungan. Hindi ko mapigilang madismaya sa kakambal ni Raquel, pero iyon ang kagustuhan niya. Ang lungkot ng condominium sa tuwing babalik ako doon, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, lahat ng mga damit niya, yakap-yakap ko, hanggang sa makatulog ako sa pagod kakaiyak. Ang bawat araw ay gabi ay lumilipas at nawalan na ako ng gana sa buhay. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag mula sa nurse at sinabing nais niya akong magpunta sa ospital. Naisip ko, anong meron? Pero wala namang mawawala kung pupunta ako. At nung pagdating ko sa ospital, sinabi niya na magpunta ako sa kalapit na coffee shop at doon kami magkita. Sir, sorry pero meron kang kailangan malaman. Wika nito sabay tumingin sa paligid. Hindi ko masabi sa iyo ito noon dahil unang-una wala ako sa posisyon. Isa pa, ayaw kong mawala ng trabaho. At higit sa lahat, hindi dapat ako nakikisalo sa problema ng iba. Pero sir, ilang beses na akong inuusig ng konsensya ko. Pero ang totoo, ang asawa niyo ay buhay. Mahina niyang sambit. What the hell? Sambit ko nang may pagkagulat. At nakita ko siyang huminga ng malalim at nagpatuloy. Sir, yung bayaw niyo, tinawag niyang Raquel, yung babaeng kasama niya. Malapit sila sa banyo na nag-uusap na dalawa. At ang pangalan po ng hipag niyo ay Rachel, tama po ba? Nagkataon po kasi na nasa loob po ako ng banyo at narinig ko po ang usapan nilang dalawa. Ang sabi po ng bayaw niyo kay Raquel, ayusin mo ang acting mo para makuha natin ang insurance mo at magpunta ka sa salon para ayusin ang buhok mo. Paliwanag niya. Sigurado ka ba? Sagot kong muli. Opo, mahaba po ang buhok niya at may suot po siyang kwintas na parang amulet nung kinumpirma niya ang identity ng kapatid niya. At narinig ko din pong sumagot yung Raquel at tinanggal niya yung kwintas at ibinigay niya sa bayaw mo kasama ang singsing. Nakita ko mismo na tinanggal niya ito sa kanyang daliri at leeg dahil sinubukan kong sumilip. Alam kong mali kaya hindi na ako makapagpigil at kailangan kong sabihin sa inyo ang totoo. Marahil may kinalaman ang pera dito dahil nabanggit nila ang insurance. At pakiusap sir, imbestigahan niyo po ito ng tahimik. Ayaw ko pong mawala ng trabaho. Wika niya at nagpaalam. Sa pag-alis ng nurse na iyon, hindi ko maproseso ang sinabi niya. Hindi ako makapaniwala pero wala namang mahihita yung nurse at kitang-kita sa ekspresyon niya na nagsasabi siya ng totoo. Sa insurance ng misis ko, insurance na niya ito noon kahit hindi pa kami kinakasal at hindi naman niya ito binago lalo na hindi rin ako interesado. Dito ko din napagtanto na, oo nga, hindi ko nakita ang hipag ko kahit sa ospital o maging sa lamay o libing. Nawalan din ako ng komunikasyon sa kanila kaya hindi ko alam ang huling balita magmula ng aksidente.
Mayroon akong duda at naisip na baka mali ang nurse, na hindi ito totoo, pero ang kaunting pag-asa na malaman na buhay si Raquel. Kaya naman nais kong malaman ang totoo. Nagtungo ako sa bahay ng bayaw ko pero walang sumasagot. Wala naman kaming mutual friends, kaya hindi ko matanong ang tungkol sa kanya. At dahil matagal na silang magkakilala, sa bahay ng dati nilang tinirahan, baka sakaling may makuha akong clue. At maging sa dati nilang eskwelahan. Nagtatawag din ako sa mga dati nilang kaklase o kaibigan na nakakakilala sa kanila. Hanggang sa meron akong natuklasan, ayon sa kwento ng dating kaibigan ni Raquel, ang magkasintahan daw noon ay si Raquel at ang bayaw ko. At nung umalis si Raquel papuntang Espanya, nabalitaan na lang nila ang hipag ko at ang bayaw ko ay ikakasal. Tinanong ko ang petsa nung kinasal sila. Bigla akong napaupo dahil iyon din ang eksaktong petsa nung una ko siyang nakita sa coffee shop na umiiyak. Umiiyak pala siya dahil ang kambal niya ikinasal sa taong mahal niya. Pero kailangan ko pa ding makasiguro, kaya naman inalam ko ang mga ginagawa ng hipag ko, lalo na siya ay mag-isa. At nung mangyari ang pagkakataong iyon, sinundan ko siya sa supermarket. Nakita ko yung mga pinagbibili niya ay yung mga paborito ng misis ko. Nakita ko din na pumasok siya sa coffee shop na parehong klase ng kape ang ino-order noon ng misis ko. At nung papunta na ito sa garahe, naisip ko lang subukan na tawagin ang pangalan niya. Rachel, saglit kong sambit. Pero patuloy pa rin itong naglalakad. Kaya naman, Raquel! Huminto siya bigla at lumingon. What the? Sa isip-isip ko. Totoo nga ang sinasabi ng nurse. At nakita ko ang reaksyon niya nung papalapit ako sa kanya. Kitang-kita ko ang kanyang itsurang takot na animoy nakakita ng multo. Agad kong kinuha ang kanyang braso at hinawi ang kanyang t-shirt para makita ang likurang bahagi ng kanyang balikat dahil meron itong tattoo na letter R na si Raquel lamang ang merong tattoo nito. Pagtingin ko, burado na ito at kitang-kita ang peklat na hugis titik. Hinila ko siya sa loob ng sasakyan at sinabing magpaliwanag. Nung araw daw ng aksidente, nag-away daw ang bayaw niya at kapatid niya dahil nabasa ni Rachel ang text ni Raquel sa bayaw ko na pwede siyang pumunta sa bahay. At sumakay daw ito ng taxi na malaki ang posibilidad na kukumprontahin niya ang kanyang kapatid, ngunit sa kasamaang palad siya ay naaksidente. Sa mga panahong ako ay wala sa bahay, ang bayaw ko ang kasama niya at dito muling umusbong ang dati nilang pagmamahalan. At ang aksidenteng iyon, ginamit nilang pagkakataon upang sila ay tuluyang magkasamang muli. I am very sorry, but I am not happy with you. Please let me go. Buntis ako. Kalimutan mo na ako. Hindi na Raquel ang pangalan ko. Umiiyak niyang sambit. Kaya pala hindi ka lumingon nung tinawag kitang Rachel. Naiinis kong wika. Para akong sinampal ng sobrang lakas. Ngayon, siya ay buntis na matagal kong pinapangarap para sa aming dalawa. Hindi ko din mapigilan na paghinalaan sila sa aksidente pero iginiit niyang wala siyang kinalaman. Na nung nakatanggap siya ng tawag, galing siya sa bahay namin at yung bayaw niya na asawa niya na ngayon ay wala din daw doon nung nangyari ang aksidente na marami ang makakasaksi kung nasaan ito. Matapos kong marinig iyon, lahat ay may katuturan. Hindi ko na din kailangan makipaghiwalay dahil isa na pala akong byudo. Tama nga ang dati kong misis. Marahil darating din ang panahon na hindi ako magiging masaya pagdating ng araw dahil malalaman ko na siya ay nangangaliwa. Na nagkataon lang na nauna itong nalaman ni Rachel na parang siya pa ang sumalo ng mga pagkakamaling ito dahil sa aksidente ng kanyang sinapit. Masakit man, duguan ang puso, pero alam kong hihilom din ang sugat kong ito sa pamamagitan ng paglipat ng bahay, pagsunog ng lahat ng kanyang kagamitan
na sumisimbolo na ako ay handa nang mag-move on at magpatuloy sa aking buhay. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Mari Cantos, Lourdes Paslon, Lacerna Macheca.